Alright mga kapatid, eto sinagot na ng Pilipinas at pinabulaanan, no, itinanggi ang pahayag ng China na nakubkob na nga nila o nasakop na nila o kontrolado na nga nila etong Sandy Cay. No, ayan sabi rito, pahayag ng China na nakubkob na ang Sandy Cay, pinabulaanan ng Pilipinas. Mga kapatid, no? Sabi rito, luma na ang mga imahe. Fake news! Mga kapatid, old photos na daw, sabing ganon. Ayan Itinanggi ng Pilipinas ang pahayag ng China na nakubkob nito ang Sandy Cay sa bandang Palawan. Naglabas pa ang China ng litrato ng mga tauhan nito roon pero lumalabas na luma na. Kahapon lang ay nagpunta pa roon ang mga tauhan ng Navy, Coast Guard at pulisya ng Pilipinas, mga kapatid, no? Luma na. So anong ginagawa ng China? Propaganda. Yun lang talaga may tatawag natin doon. Propaganda. Para masabi, mga kapatid, sa mga mamamayan nila doon, kita nyo kung gaano tayo kalakas. Nakubkob na natin ang Sandy Cay. Ang ano naman dating nito para sa mga Pilipinong hindi nanonood ng mga balita. Ayan na, nangyayari sa atin. Sabi ko na walang kwenta AFP natin. Nasakop ng China. Etong Sandy Cay, di ba? Nanggugulo lang tong mga to di ba? Nanggugulo lang yung mga yan Pero buti na lang mga kapatid, alerto at nakabantay talaga ang ating gobyerno at bilang patunay, eto na, pinuntahan ng ating mga sundalo, police, coast guard, etong Sandy Cay upang ipakita sa ating lahat na hindi. Fake news yung sinasabi ng China. Eto, iaangat natin ang ating bandila at yun na nga ang ginawa ng ating mga magigiting na mandirigma, mga kapatid. Panoorin natin itong balita mula rito sa GMA 24 oras, mga kapatid. At bigyan natin to ng opinion, reaksyon, komentaryo at kung ano-ano pa. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Itinanggi ng Pilipinas ang pahayag ng China na nakubkob nito ang Sandy Cay sa bandang Palawan. Naglabas pa ang China ng litrato ng mga tauhan nito roon pero lumalabas na luma na. Di ba? Sino niloloko nila? Sarili lang din nila. Kahapon lang ay nagpunta pa roon ang mga tauhan ng Navy, Coast Guard at Pulisya ng Pilipinas. Mga loko-loko talaga mga CCP, no? Ang kanilang dinatnan. Panoorin sa pagtutok ni Ian Cruz. Mabilis na pinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea ang pahayag ng China na nilakipan ng mga larawang ito. Iruin mo napasugod agad sila dun. Sabi ng China, kontrolado na nila ang Sandy Cay, sabay labas ng litrato ng kanilang Coast Guard doon. May larawan pa ng mga Chino na may hawak ng watawat nila roon, sabay sabing naglinis sila ng mga naiwan doong basura. Tindi. Pero giit ng Pilipinas, hindi nakubkob ng China ang Sandy Cay. There is no truth whatsoever to the claim of the Chinese Coast Guard that the Pag-asa case has been seized. Kaya kailangan nating saluduhan, mga tol, yung ating mga magigiting na sundalo. Mabilis sila mag-response, lalong-lalo na sa mga ganitong claim. Lalo-lalo na mga kapatid, sa panahon natin ngayon, di ba, na napakarami ang pro-China na nagpapakalat ng mga propaganda nila at natuklasan nga, nahayag sa Senado, sa pagdinig sa Senado, na mismong ang Chinese Embassy ay nag-release ng cheque, kabayaran para magkaroon ng troll farm dito sa Pilipinas at ine-echo lang nila kung ano yung mga sinasabi ng China. Ibig sabihin, mga kapatid, inuulit lang nila kung ano yung sinasabi ng China doon sa kanilang bansa para linlangin yung kanilang mga mamamayan doon. Ganon din ang ginagawa dito sa Pilipinas para ipakalat yung kanilang propaganda. 'Di ba? So yun ang ginagawa nila. Ngayon, eto. Mabilis umaksyon ng ating mga otoridad at pinatunayan sa ating lahat na hindi yan nakubkob ng China. No? The facts on the ground do not support this statement. Katunayan, kahapon ay nakapagsagawa pa ng misyon sa Sandy Cay at iba pang Cay malapit sa Pag-asa ang mga tauhan ng Philippine Navy, Sandy Cay 1 hanggang Sandy Cay 4. Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. 5:52 AM kahapon nang marating ng tropang Pilipino ang mismong lugar kung saan nagpalitrato ang mga Chino. Lumalabas sa kalagitnaan pa ito ng Abril at kahapon wala na silang presensya roon. Taliwas sa pahayag na nakuha na nila ito.
Bagamat may mga namataan talagang barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels Hindi na bago yun. Nagkalat sila sa buong South China Sea. sa pagitan ng Pag-asa K2 and 3. The objective of which is to verify the report of the Chinese media outlets and the Chinese Coast Guard spokesperson claiming that they have already seized or they already have the total control or permanent occupation of the Pag-asa case 1, 2, and 3. Nanindigan ang National Task Force, hindi pababayaan ng Pilipinas ang interes sa mga maliliit na teritoryo. Ngayon, pag meron pa tayong mga ganitong klasing area, 'di ba, dito sa West Philippine Sea, ang na-occupy ng China, mga tol, ay talagang kahiya-hiya na. 'Di ba? Mangyayari lang siguro na may ma-occupy muli ang China kung ang ilalagay ng sambayan ng Pilipinong nagsasabing mahal nila ang Pilipinas maka-China. 'Di ba? Kasi yung ilalagay ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas ay sabihin nating maka-China, kayang-kaya niyang ipag-utos sa mga Coast Guard, sa Navy na pag may nakikita kayong China, dumistansya na lang kayo. Huwag nyo nang pansinin. Huwag na kayong magpatrol kasi kayang-kayang gawin nila yun. Wala nga tayong narinig ng mga pagpapatrolya nung panahon ng maka-China pa yung nakaupo, di ba? Kaya nga mga kapatid, nakikita na natin kung gaano karamot, kung gaano kaganid itong bansang to. Etong gobyernong yan, yung CCP na yan. Hindi naman siguro yung bansa, yung gobyernong yan. Gaano kaganid. At pinipilit sa abot ng ating makakaya ng pamahalaan, ng ating mga sundalo kahit na kulang na kulang sila sa mga kagamitan, kahit na kulang tayo sa assets, pero pinipilit pa rin nilang gampanan yung kanilang tungkulin na protektahan ang ating soberanya. What if kaya, ang mga Pilipino'y mapraning, 'di ba? Mauto at ang iuupo, mga kapatid, sa mga susunod na eleksyon ay sabihin na lang nating nauutusan, 'di ba? Na kokontrol ng CCP. Mga kapatid, ano kaya ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas? 'Di ba? Huwag niyo nang sisihin ng gobyerno, kayo nag-upo sa kanila Sisihin natin yung mga sarili natin, 'di ba? Tuloy natin 'to. Dahil ilang nautical miles lang ang layo nila sa Pag-asa Island, ay umiiral ang soberanya ng Pilipinas doon. Pag-asa Case 1, 2, and 3 are within the territorial sea of Pag-asa Island. Diba? Territorial Sea of Pag-asa Island. Therefore, the Philippines exercises not just sovereign rights, not just jurisdiction, we exercise sovereignty over this free case. Ang pagpunta mismo ng mga Pilipino sa Sandy Cay para patunayang di ito kontrolado ng China. Tinawag ng China kanina na provocation o pang-uudyok, sabay giit na ang mga aktibidad nila ay para pigilan ang ilegal na pagpunta roon ng mga Pilipino. Biruin mo provocation ang tawag sa atin. Territorial waters natin yan, territorial sea ng Pag-asa Island, provocation. Biruin mo mga kapatid, idalin natin sa ibang senaryo. Yung kapitbahay mo, 'di ba, na inaangkin yung iyong bakuran. Sabihin na lang natin mga kapatid, yung bakuran mo, yung lote mo is nakapangalan sa iyo, 'di ba? Yan ay sinasang-ayunan din ng batas, ng korte. Yan talaga yung nakapangalan sa iyo at sukat yan, binabayaran mo amilyar niyan. Tapos yung kapitbahay mo mga tol, alam mo yun, lumalagpas na sila doon sa guhit ng kanilang bakod. Pwedeng ginagamit na nila yung part ng lupa mo, pinaparadahan nila ng kanilang mga sasakyan, pinaparadahan nila ng kung ano-ano, kaya tatambakan nila ng basura nila, di ba? Ngayon ikaw naman mga kapatid, para protektahan mo yung iyong karapatan, di ba, binakuran mo. Ikaw ba ang tatawaging nagpo-provoke? Di ba? Karapatan mo yon. Ay naku po, grabe. Kitang Malacanang. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan. Hanggang 20 and 28 lang yan. Ano na ang mangyari sa susunod? Diba?
Kasi mga kapatid, ang presidente ay natatapos ang termino sa loob ng 6 na taon. Hanggang 2028 lang yan. Ano na ang mangyayari sa susunod? Bakit natin pinag-uusapan? Matagal pa naman. Diba? Kasi ngayon pa lang mga tol, nagugulo na utak ng mga tao. Hindi na nila alam kung sino mapagkakatiwalaan sa hindi. Totoo naman mga tol. Wala naman tayo talagang masasabing ito ilagay natin matino mga kapatid. Pero please lang. 'Di ba? Wala na nga matino dyan sa mga yan eh. Tapos mag-uupo kayong talagang hayag na pro-China, iuupo mo pa rin. Sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Samantala, gusto ng National Security Council ng mas detalyadong paliwanag ng Chinese Embassy. Kaugnay naman ang pagbabayad umano nito ng tseke Yan sa pa. isang lokal na kumpanya para lumikha ng troll farm para umano impluwensyahan ng politika ngayong eleksyon. Explain the check no, that was exposed by Senator Tolentino, right? Blanket denials will not do. And this infinitus marketing is obviously and clearly in the business of influencing Philippine political discourse. Sinisika pa rin naming kuhanan ng pahayag ang China kaugnay ng issue. Okay mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Pwede kayo magbigay ng inyong komento, pwede kayo magbigay ng inyong saloobin, ng inyong palapalagay. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!